Gawin na natin to, Song Yeon. Manda sila sa atin. Ako na ngayon, si Song Yeon. Sino yan? Ako to, si Kim Duk. Si Song Yeon. Bag mo. Talaga bang nakalabas ka na ng ospital ng ganong kabilis? Sa itsura ng edad niya, malabong siya ang mama niya. Katulong kaya to? Bali, outpatient ako. Ganun nga, ma'am. Sinabi mo ba sa sekretary na pwede kang umuwi? Sekretary? Oo, yung sekretary ni chairman. Yung baliw. Bakit ba gabi na? Nandun ka pa? Bakit? Yung babae ba ang tinutukoy niya? Kailangan ko talaga sabihin sa kanya kung nasan ako. Sino ba siya sa tingin niya? Hindi. Kaya ko naman ang sarili ko. Kapag kinontra mo siya, siguradong mama mo na naman ang pagdidiskitahan nun. Kung ganun siya pala ang mama ni Yeon. Parang walang lalaki sa bahay na to. Ibig sabihin wala siyang papa. Yung mama niya, ang babaeng to, at yung binanggit niyang lady secretary. Madali ako masasanay dito. Gusto mo bang mag-lunch? Ba't nagtatanong pa po kayo? Siyempre gusto ko. Paano naman kaya ako magkakaroon ng lakas niyan? Wala bang mas malaking bowl dyan? Mukhang lumakas kang kumain dahil sa aksidente. Ba't yan po siya natutulog? Bakit kaya? Alamang lasing na naman. Ilang beses kayang pumunta rito yung sekretary mula nung maaksidente ka at tuwing darating siya, ang daming cart ng alkohol ang dala. Gusto niya yatang maadik ang mama mo sa alkohol. Dumadalas na kasi sa ospital ang asawa ng chairman. Sa oras na mamatay siya, ikaw lang ang anak na lalaki na meron siya. Takot siya na mama mo na maging legal wife ng chairman ng OK Construction. Anak ng OK Construction chairman si Song Yeon? Ang OK Construction, isa sa mga top 3 sa buong bansa. Sabi nga nila, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Habang wala ang chairman, sinasamantala ng sekretaryong sitwasyon. Nitong mga nakaraan, pati ang driver. Pinapanood matulog ang mama mo. Ay, natatakot na talaga ako na baka isang araw... Pasensya na. Ang dami ko na yatang nasabi. Kalalabas mo lang sa ospital. Nasaan yung bag ko? Sabi ko sa driver dalhin na sa taas. Pinapasok ko na sa kwarto mo. Salamat po pala sa lunch. Normal na magbago ang mga kilos niya. Pero dahil sa aksidente, nagbago rin ang pananalita niya. Kakaiba rin Malaking bahay. Credit card na walang limit. Driver para sa kotse. Kung wala silang ibang lalaking kasama, malamang walang paprotekta kay Yeon sa bahay. Pakiahit. Hindi na uso ang ahit. Pahitin mo na. Kung aahitin natin yan, hindi magugustuhan ng teacher. Si isipin nagre-rebelde ka at iiwasan ka ng classmates mo. Pero kung gusto mo talaga, gagawin ko. Hindi yun magugusto ng mga teacher. Iiwasan ako. Hindi pwede yun. Sige, sports cut. Hindi sports cut yun. Pangmatanda ang term na yun. Crew cut. Crew cut. Crew cut. Harap ka na ron.
ba to? Pantalon ba to o stockings? Excuse me, sir. Pwede bang paluwagan yung sa bandang legs? Ano? Ay! Wala pang lumapit sa akin na gusto ng wide leg pants. Ay! Malamang pag-usapan ka. Talaga? Okay na. Huwag niyo na pong baguhin. Ha? Ayos na to. Yan, malamang gusto ko yun ng jacket na yan. Para silang Kimba. Ano bang bibiliin ko kung pare-pareho lang naman ang itsura? Naku, sorry. Eto na. Ay, bakit ka kasi... Mag-ingat ka na sana sa susunod. Hindi maganda yan. Ang labo na explanations at ang hirap ng questions. Sa lahat ng middle school level math workbooks, ito ang pinakamaganda. Salamat. Hindi ko pa masyadong kabisado ang basics eh. Pagkabasa mo yan, mag-solve ka ng mga problem dyan. Mas madaling maintindihan. Bata, wala ka bang gagawin ngayon? Hindi lang kasi math ang problema kong subject eh. Kumpletuhin mo to. Salamat. Siya nga pala, paano ba mag-aaral ang kabataan ngayon? Kabataan ngayon? Halos lahat nakafocus na sa school textbooks. Gonggoji yung tama. Hindi ako pwede magkakamali. Ang ibig sabihin Dapat nun, malusog ang ugat para maging madahon ng puno. ibig sabihin nun mahalaga ang basic skills. Hoy, siguro, sikat ka sa mga kadalagahan, no? Teka, ba't ganyan ka magsalita? Kasama mo puro matatanda? Bakit? Ano bang mali sa pagsasalita ko? Kung magsalita ka kasi para kang tito eh. Ano? Ganito naman magsalita ang mga kabataan ngayon, ah. Ikaw lang yata ang ganyan magsalita. Kadalagahan, hindi na tinatawag ng ganyan ng mga babae. Kanina tinawag mo akong bata, parang lumalabas na malaki ang tanda mo sa akin. Teka, ano bang masama dun? Bakit ka ba ganyan? Sorry. Akala ko, ikaw yung kakilala ko eh. Ano ka ba? Paano tayo magiging magkakilala? Samantalang yung pagitan ng mga edad natin baka masyadong malaki. Una na ako. Salamat nga pala ha. Mag-aral kang mabuti, makinig ka sa mama mo. Tsaka umuwi ka na rin pala, ha?
magkahawig sila kaya... Akala ko siya si Song Yi-hun. Sana katulad ng katawan niya ang napuntahan ko. Hindi rin pala madali ang maging estudyante. Yung mga ayos pa, doon yung ilagay. Opo, boss. Kumilos na kayo. Ikaw, halika rito. Subukan mo tumayo. Kumusta? Okay lang. Excuse me lang, miss. Pwede pa-deliver nito sa bahay.